Hi! Mag-storytelling muna tayo. Kung nga pala si Larry Herrera, Pinoy Adventure Rider. Obviously, mahilig sa mga motor at nagbablog ng tungkol sa motor. This is FKM Motorcycles. And of course, I'm wearing the premium gears. Of course, mahilig sa biyahe, mahilig sa motor sa buong Pilipinas. Mapa highwayman o rough road. At syempre, mahilig sa art. Actually, meron akong Herrera Art Gallery sa Marikina. So, itong biyahe na to ay General Nakar, ang kwentong General Nakar. Sasabihin ko sa inyo kung bakit paborito kong lugar na to. Ito ay Completos Recados. Makikita nyo, papunta pa lang highway 100 kilometers na with scenic view, Marilake. And of course, makikita ka ng mga lokal na kapwa mo rin Pilipino pero para namang outsider ka, no, sa sarili mong bayan, pero actually Pilipino tayong lahat. At yun na nakikita ko sa pagbiyahe ko, tayo ay isa. At ito, syempre, pagpasok mo sa General Nakar, punta ka muna sa munisipyo at dumaan sa kanilang tourism office na merong environment fee or tourism fee na 80 pesos. So ito ay nagpapatunay na safe tayo rito. Alam ng lokal na pamahalaan, nandito tayo sa kagubatan ng General Nakar. This is along the coastline of the Pacific Highway, Pacific Ocean. Meron ditong coastline na ginagawang highway pero hindi pa siya tapos na tapos, kaya medyo rough road. Ito yung mga tulay na ginawa nila, pagtawid ng mga ilog, mga kahoy na tulay. Ito na yung pagkatapos ng 100 kilometers na Marilake, twisties, meron tayong 50 kilometers na rough road. Nakikita nyo, this is a gravel road, no? So gravel road siya. Kaya siya gravel road sa panahon na ito dahil ginagawa siya upang maging highway sa future, no? Kaya ngayon nilalagay muna yung mga poste, mga wires, no, para magkaroon naman ng mga kuryente. Pero karamihan dito sa mga lugar ay wala pang kuryente. As you can see, binutas yung jungle, so ang daming mga nyog. Kaya sinasabi ko sa yung Completos Recados to, unang-una nag-highway na tayo ng 100 kilometers, tapos scenic view na yun, twisties. Tapos ngayon nandito naman tayo sa loob ng coastline. Yung nasa kanan na yan na yung Pacific Ocean. So yan ang makikita nyo. Alam nyo, yung hindi siguro nakikita sa camera, pero ang dinadaanan namin ay graba. Graba na may lupa, kaya siya ay madulas. Kaya yung mga dumadaan dito ay talagang mga, para sa akin ay mga true blue adventurers. At syempre, dahil ito ay talagang probinsya na, pwede kang umorder ng kung ano. This is Carabao Bulalo. Carabao Bulalo yan. Tapos ayan na yung village, yung Pacific Ocean. Meron tayong mga rock formation, meron tayong mga tawag dito, mga isda, mga fishermen, kasi papunta tayo sa port. So medyo maalon dahil ito yung parte ng Aurora na surfing capital, no, surfing scene. Kaya maalon siya, Pacific Ocean, kahilera natin yung Baler, yung Dingalan Aurora, no, Kasiguran Aurora. So yan ang mga rock formation niya na siguro I believe once long time ago ay nasa ilalim ng dagat yan. So makikita nyo ang ganda ng scenery niya, no? Mga coconuts, mga sand, yung beach, yung sunrise, pristine condition. Tapos ang babait ng mga tao dyan. Kaya yung sinasabi ng iba dyan na delikado, burahin nyo na sa isip nyo yun. Pang-apat na namin yan dyan. So ito this is the fishport itself, Masanga Fishport. This time, General Nakar, ang namamahala dyan ay si fully loaded. Kuya Waldo. Dyan yung mga bangka, tapos dyan din dinadala yung mga isda, tapos dyan na rin binibili, no? Kung merong buyer, dyan sila pupunta. So nakikita nyo, napakaganda talaga, kaya gusto kong balikan to. Nga pala yung tungkol sa road conditions, medyo talagang kailangan magaling ka magmotor doon dahil loose yung gravel, no, tsaka yung mga bato, yung bilog-bilog, kasi I believe kinukuha nila yung ibang bato sa sa dagat. So alam niyo yung panghilod, yung bilog, pag di ka magaling magmotor
sisemplang ka doon. Kaya meron ding nadadali ron. Kaya yun nga yung kasabihan, no? Pagka yung kasabihan ng Amerikano, pag di mo mahal yung kaibigan mo, pag motorin mo, no? Lalo na rito pag pinagmotor mo dito. So kailangan mag-gear lang, no? So ito, gustong gusto ko tong ginagawa namin ito in the morning walk. Ang ganda ng sand, ng beach, ng surf, no? Tapos may mga buhay na na hermit crabs. Talagang siya, talagang hindi siya commercialized, kaya siya talagang Yung viewpoint sa sisikat na. Hindi naman dahil din sa amin yun, Hindi siya kasi malapit. may tourism office na nga, so pinapayagan na talaga nilang pumasok ang mga tao dyan. Tsaka pwede ang scooter, pwede yung Aerox, pwede itong SYM, pwede yung PCX, no? So pwede rin, nasa tao lang yan. Tsaka tignan nyo yung mga scenery. Ito tinatawag kong parang Vietnam walk, no? Vietnam walk ang tawag. Sabi, nasa Pilipinas ba tayo o nasa Vietnam, no? Tignan nyo na since. Tsaka parang self-sustaining sila rito. May isda, may tuna, meron pa silang galungbong ba yun? Talakito. Basta may tuna, may bluefin tuna, may lobster, no? So meron silang buko, tapos meron silang mga rice. Ang bango ng rice nila. Parang self-sustaining yung environment, no? So ang sarap magtatropa kayo, ang sarap talagang mag-music. So talagang pinaghirapan namin bitbitin yung gitara na yan at saka yung para tambol yun. So kasama pala namin si Gian ng Coffee Outside. So nag-set up din siya ng kanyang coffee dyan. And of course ito papuntang White Beach. Umakyat pa kami sa bundok with our PG1 Yamaha PG1 motorcycle and Honda CB110. Yun ang gamit ko. So as you can see, ginigrade yung bundok, no, yung gilid. So sa coastline ang daan nung kalye na yan. Yan ang tinatarget ng mga riders, yung mula General Nakar papuntang Dingalan Aurora, which is sa siguro mga sabihin na natin mga 70, no? Sabi ng mga nakarating na ron, mga 70 kilometers daw mula doon sa arko. Mula doon sa arko ng General Nakar, mga 70, no? So iniisip ko, estimate ko mga 50 kilometers mula ron sa arko ng General Nakar papunta rito sa Masanga Point, 50 plus 20 jungle. So yun, mga 70 nga. So yung kasing ang problema kasi yung jungle kasi talaga siya, talagang ang pangit pa ng daan, pinakapangit na daan na nakita ko. Pero sa mga video naman ng mga dumadaan dyan, yung mga enduro kayang-kaya, pero ang lalakas ng makina nun, na ang enduro nila nasa 250cc at saka 400 ganyan. Kaya kahit na may mga buhangin o may mga putik, kayang-kaya ng makina. Unlike ditong mga motor namin, PG1 is 115cc, tapos yung CB ko is 110cc, no? Mahihina siya. So pagka raw mahihina na ganito, kailangang bitbitin. Tignan nyo naman, yan siguro nakikita nyo na, no? Walang magaling na magmotor dyan. Tapos yung mga gulong, no, palagay ko kahit na may spikes pa yung gulong mo, pagka napunta ka sa parang mga bato-bato maliliit, dudulas lang siya So yun yung naramdaman ko dyan. Kasi nangyari kasi naka full preno ko, preno harap likod, umaandar pa yung motor. You know what I mean, di ba? Nakakatakot, umaandar pa yung motor kahit na naka preno ko, no? So humihinto naman siya. Ewan ko lang, ibang kwento nito pagka umuulan. Ibang iba. Napakagaling mo na talaga kung umuulan pa Tignan mo kung gaano ka kompleto tong adventure na to. Dadaan ka sa mga river crossing na tignan nyo naman yung linaw ng tubig, no? Parang mineral water ang tubig, no? Kaya talagang picture perfect na hindi ko may paliwanag yung pakiramdam ko sa lugar na to. Ibang iba, para bang kung hindi talaga winawasak ng tao yung nature, enough na siya Kaya lang iba talaga pagka pinasok ng komersyalismo na mga buildings ang itatayo, no? Kung ano-anong ginagawa ng tao sa nature. Pero ang ganda pala talaga ng nature pagka siya lang, no? Yung pababayaan mo lang siya. Tsaka syempre dyan galing yung mga fresh air, yung mga oxygen na nagiging healthy yung katawan natin pagka
At nakakatanggal nga ng stress, mga antioxidants dahil sa mga hangin lang na galing sa mga puno. Kaya eto, mga swerte mo kung ganyan lang ang madadaanan mong mga roads, no? Kaya relax lang, chill lang. Pero syempre handa ka na dapat talaga with gears and everything. So parang hinihingi mo rin yan as part of the adventure, no? So hindi ko na ma-emphasize na napakabait ng mga tao dito. Eto na yung kapatid ko, tinangka naming diretsuhin hanggat kaya namin yung road papuntang Dingalan. Pero binabalaan ko siya lagi, sabi ko baka may mangyari sa atin dyan at hindi tayo ma-extract, no? Hindi tayo kagaya na sumemplang na nga ako. Kasi may video naman tayo niyan, alam niyo naman puro puno ng bato yung motor, no? Kasi gagawin ko nga sa art. Gagawa ko ng resin table, so gagamitin ko yung mga bato, nang kolekta ko ng mga bato dyan sa sisyo. Tapos meron akong box, pero may kwento pala yung box, kasi yung box ko na dyan, yung U-box, yung lalagyan ng helmet, nagpe-pendulum siya, nagpe-pendulum effect. So iniisip ko, overloaded ako, yung pala nabali pala yung bracket. Pag uwi ko sa bahay, nabali yung bracket niya. So yun ang dahilan kung bakit pala nag-pendulum effect yung box, no? Tsaka medyo malayo. So next time nakikita niyo yung mga bag sa likod, tsaka yung box, yung U-box, tatanggalin na yon next time na babalik kami diyan. Tapos magpapalit na rin ako ng tires. Of course, inayos ko na yung motor, medyo tumuli na siya. May video tayo noon na may ginawa ako, no? Air cleaner. Kailangan magpalit ng air cleaner dahil di siya makahinga, barado, no? So yan, ayan pa, tignan nyo, oh, ilog yan. That's fresh water. Tignan nyo naman yung view sa likod, napakaganda. Tapos basta yung picture na lang na nakikita nyo, self-explanatory na kung bakit gustong-gusto namin talaga dyan. So ito yung photo shots natin. Ito yung beach, yung white beach, kung saan ako nanguha ng bato. Ayan, mga crab shells, ganyan. Ayan. So that's the recap of our story in general na car. At babalik kami this month kasi kukunin namin yung summer, no? Kailangan makatawid kami ng summer. Ito, nabudol namin yung mga kaibigan namin naka-scooter dahil talaga namang kaya naman ng scooter. Problema lang kasi yung mga bato, babangga sa engine, no? Pag di ka naka-boots, masakit sa paa yung mga bato. So, tsaka kailangan ayun, yun nga, medyo kung maselan ka sa motor, di mo dadalhin dito. Pero kung adventurer ka naman, okay lang. All is well, all is good. So, general na car, punta na kayo. Napakaganda, napakasaya, nakaka-relax, no? This is how it should be. Kung ma-appreciate, kung di nyo na-appreciate yung nature, no, napaka-busy nyo ngayon, tignan nyo, ma-appreciate nyo, napakaganda talaga. At yan 3 days kami dyan. Parang mga nasa 3K lang nagastos ko kasi walang bayad yung beach. Ang binabayaran lang namin yung mga isdang kinukuha namin sa mga isda. Tapos pine-prepare yun nung tiga dyan. Pinapaluto namin. Nagbabayad kami ng 500 per meal. So yun, good luck sa inyong biyahe and ride safe, ride safe.